Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action sci-fi film na tinatawag na Courage 3. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Si Dr. Rohat ay nakatanggap ng superpowers mula sa isang alien, kaya nagkaroon siya ng pambihirang lakas at talino. Pero nahuli siya ni Dr. Arya at ikinulong sa loob ng maraming taon. Ang anak niyang si Krishna ay nagawang iligtas siya dahil namanan niya ang kakayahan ng kanyang ama. Ngayon, siya na si Courage, isang superhero na nagpoprotekta sa lungsod. Pero kung may bayani, may kontrabida rin. Sa isang lihim na laboratorio, isang mapanganib na virus ang nililika ng supervillain na si Kal. Plano niyang gamitin ito upang gawing sunod sa urine ang mundo sa kanyang kagustuhan. Samantala, si Dr. Rohat naman ay nakaimbento ng isang bagay na kabaligtaran ng pagkawasak, isang panulat na kayang ituon ang enerhiya ng araw sa mga patay na bagay at buhayin ang mga ito. Pero hindi pa ito perpekto, dahil sa halip na buhayin ang patay, sumabog lang ito. Kailangan niya ng filter na pipigil sa sobrang lakas ng araw. Araw-araw, inililigtas ni Courage ang lungsod at mahal siya ng lahat. Pero bilang isang ordinaryong tao, palagi siyang natatanggol sa trabaho dahil sa kanyang obligasyon bilang superhero at tagapagtanggol ng bayan. Isang panibagong krisis ang lumaganap sa balita, isang virus ang lumipol sa malaking bahagi ng populasyon ng Namibia. Si Dr. Veren mula sa World Health Organization ay humihingi ng tulong sa mga siyentipiko upang makagawa ng lunas sa nakamamatay na sakit na ito. Napanood ito ni Dr. Rohat sa telebisyon at agad niyang tinawagan ang kanyang kaibigan upang alamin ang sitwasyon. Napag-alaman niyang ang virus ay may kakayahang magpakita ng sintomas sa loob lamang ng 5 minuto matapos mahawa ang isang tao. Samantala, nakatanggap si Dr. Veren ng isang tawag mula sa isang scientist na nagtatrabaho sa Kal Laboratories. Gusto nitong makipagkita kaagad dahil hawak niya ang antidote para sa virus, pati na rin ang isang nakakagulat na impormasyon tungkol sa tunay na pinagmulan nito. Ang doktor ay agad na inutusan ang siyentipiko na pumunta sa kanyang opisina. Pagdating ni Dr. Veren, pumasok siya sa loob at nagulat nang makita ang isang babae na nakasuot ng pulang bestida. Bigla siyang hinawakan nito sa braso, at sa isang iglap, nagbago ang anyo niya, naging kamukha mismo ni Dr. Veren. Dahil sa matinding pagkagulat, nawalan siya ng malay. Maya-maya, dumating ang isa pang siyentipiko at iniabot sa impostor ang parehong antidote at ang virus. Ipinaliwanag niya kung paano ginawa ng kumpanya ni Kal ang virus para kumita mula sa paghihirap ng mga tao bago ibenta ang kanilang lunas. Matapos makuha ang virus at antidote, walang awa niyang pinatay ang siyentipiko at tumalon mula sa gusali. Ang babaeng iyon ay si Kaya, isa sa mga superhuman na nilikha ni Kal gamit ang kanyang sariling DNA at DNA ng iba't ibang hayop, kaya nagkaroon siya ng kakaibang kakayahan. Samantala, si Kal ay paralisado mula leeg pababa, maliban sa dalawa niyang daliri na kaya pa niyang igalaw. Pero sa kabila ng kanyang kondisyon, isa siyang henyo na may kakayahang igalaw ang mga bagay gamit ang kanyang isipan. Lahat ng kanyang pananaliksik ay nakatuon sa pagpapanumbalik ng kakayahan niyang makagalaw, ngunit dahil sa kakaibang DNA niya, hindi pa rin siya nakakahanap ng kahit anong tao o hayop na makakatulong sa kanya. Ipinahayag ni Kaya kay Kal na mahigit 40% ng populasyon ng Namibia ay infected na, at humihingi na ng tulong ang World Health Organization para makuha ang kanilang antidote. Ngunit tumanggi si Kal, gusto niya munang palakihin ang takot ng mga tao bago niya ilabas ang lunas para mas lumaki ang kanyang kikitain. Hindi siya nasisiyahan sa perang dumarating mula sa antidote, kaya pinalawak pa niya ang kanyang plano. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na simulan na ang pagpapalaganap ng virus sa sarili nilang lungsod. Samantala, isang gabi, nakatanggap si Krishna ng mensahe mula sa kanyang asawa na si Priya. Pinapapunta siya nito sa isang club, kung saan naghanda ito ng isang sorpresa para sa kanyang kaarawan. Habang nagdiriwang, sinabi ni Priya sa kanya ang isang masayang balita, buntis siya. Labis ang tuwa ni Krishna sa nalaman niyang magiging ama na siya. Dahil dito, ibinalita rin nila kay Dr. Rohat na magiging lolo na siya. Ngunit habang ipinagdiriwang ang magandang balita kasama ang kanyang asawa, napansin niyang may presensya ng mga superhumans sa paligid. Sinubukan niyang sundan ang mga ito upang alamin ang kanilang pakay. Di nagtagal, nagsimulang magkasakit ang mga tao sa lungsod, at napagtanto ni Krishna na kumakalat na ang virus. Sinubukan niyang sagipin ang lahat ng kanyang makakaya, pero wala siyang magawa laban sa mabilis na pagkalat nito.
Sa laboratorio, kinumpirma ni Dr. Rohat na ito nga ang parehong virus na kumalat sa Namibia. Sinabihan sila ng Cal Laboratories na aabutin ng 10 araw bago nila magawa ang sapat na antidote para sa buong lungsod. Pero hindi ito katanggap-tanggap, dahil marami na ang mamamatay bago pa dumating ang lunas. Habang pinag-aaralan ang sitwasyon, napansin ni Dr. Rohat na kahit na-expose sila ng kanyang anak sa virus, hindi sila tinamaan nito. Doon niya naisip na baka may panlaban ang kanilang DNA laban sa sakit. Dahil dito, nagpasya siyang turukan ang sarili niya ng virus upang makagawa ng antibodies na posibleng maging susi sa antidote. Ngunit pinigilan siya ni Krishna at nagboluntaryong siya na lang ang turukan sa halip na ang kanyang ama. Matapos turukan ng virus, dumana si Krishna ng matinding sakit, pero agad din siyang nakabawi. Ginamit nila ang antibodies na nabuo sa katawan niya at ipinamahagi ito sa mga tao. Samantala, galit na galit si Cal nang malaman niyang nabigo ang kanyang plano. Hindi siya makapaniwala kung paano nagawa ang isang antidote na dapat ay kayang likhain lamang mula sa kanyang sariling DNA. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pasukin ang laboratorio upang alamin kung sino ang may kagagawan nito. Sa huli, natuntun nila si Dr. Rohat, ang taong gumawa ng lunas. Habang ipinagdiriwang ng mga tao ang kanilang paggaling, nagtayo sila ng isang estatwa ni Krish bilang pasasalamat sa kanyang kabayanihan. Pero sa gabing iyon, dumating ang mga tauhan ni Cal sa bahay ni Krishna at tinangkang dukutin ang kanyang asawa at ama. Sakto namang dumating si Krishna at nagawang protektahan ang kanyang pamilya. Pero mahirap ang laban dahil pinagsama-sama ng mga kalaban ang kanilang mga kakayahan upang pabagsakin siya. Sa kabila nito, nagawa niyang manig at Naple-Ayes ang mga ito. Bago tuluyang makatakas ang huling tauhan, nagawa niya itong hulihin. Dinala si Priya sa ospital, pero nang lumabas ang doktor, masamang balita ang kanyang dala, bagamat nailigtas nila si Priya mula sa kanyang mga sugat, nawala naman ang kanyang ipinagbubuntis. Labis ang pagdadalamati nina Dr. Rohat at Krishna sa nangyari. Ngunit ang hindi nila alam, ang babaeng kasama nila ay hindi si Priya, si Kaya pala ito, na ginaya lamang ang anyo ng asawa ni Krishna. Samantala, si Priya ay bihag ngayon ni Cal, na balak siyang puwersahang paaminin tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Krish at kung paano nila nagawang lumikha ng antidote. Habang ginagampanan ang papel bilang Priya, napansin ni Kaya kung paano siya tinatrato ni Krishna, malayo sa malamig at walang pusong pagtrato sa kanya ni Cal. Hindi niya mapigilan ang sariling maakit sa presensya ni Krishna, at sa isang iglap, napapikit siya, habang niyayakap siya ng lalaki. Kinagabihan, binuhat siya ni Krishna patungo sa kanilang silid, at naghalikan sila. At kung ano man ang nangyari pagkatapos noon, mukhang nagbago ang panig ni Kaya. Samantala, natuklasan ni Dr. Rohat na ang virus ay may parehong DNA tulad ng kanila ni Krishna. Sinabi niya sa anak na pupunta siya sa Singapore, kung saan siya ikinulong sa loob ng 20 taon, upang hanapin ang sagot sa misteryong ito. Pero hindi niya alam, hindi si Krishna ang kausap niya kundi ang impostor. Biglang nagbago ng anyo si Kaya at naging si Priya, kaya napigilan niya si Krishna na makausap pa ang ama niya. Samantala, sa Singapore, natuklasan ni Dr. Rohat ang lihim sa likod ng virus at agad niyang tinawagan si Krishna. Sa gulat ni Krishna, napagtanto niyang hindi niya alam na nasa Singapore ang kanyang ama. Doon lang niya napagtanto na nawawala ang kanyang tunay na asawa. Agad siyang bumalik sa kanilang bahay, ngunit huli na, nahuli na si Dr. Rohat ng mga tauhan ni Cal. Dito na nagalit si Krishna, nagbago ng anyo bilang Krish, at hinarap si Kaya. Sinubukan ni Kaya na tumakas at lumaban, pero bigla siyang natigilan ng mapagtanto kung sino talaga si Krishna. Sa kabila ng lahat, tuluyan siyang nahulog sa kanya matapos maranasan ang kabaitan nito. Dahil dito, pumayag siyang tumulong upang sagipin si Priya. Mukhang ang pinakamalakas na superpower ni Krishna ay ang kanyang kakayahang bumihag ng puso ng mga babae. Samantala, nakaharap ni Dr. Rohat si Cal at isiniwalat ang tunay na pinagmulan nito. Noong nakakulong pa siya sa Singapore, ginamit ng mga siyentipiko ang kanyang DNA upang lumikha ng isang clone. Ngunit nabigo sila, dahil ang clone ay ipinanganak na paralisado mula leeg pababa. Dahil dito, iniwan nila ito sa isang ampunan. Lumipas ang mga taon, inampun ang batang ito ng isang mayamang lalaki at kalaunan ay naging si Cal. Sa kabila ng kasamaan ni Cal, nag-alok si Dr. Rohat na pagalingin ang kanyang kondisyon, umaasang magbabago ito kung makakagalaw siyang muli. Samantala, dumating si Krishna sa laboratorio ni Cal kasama si Kaya. Agad silang sinalakay ng mga beast humans, pero wala silang laban sa lakas ni Krish at natalo sila isa-isa ng mabilis. Habang nakikipaglaban si Krishna,
nagawa ni Kaya na talunin ang mga tauhan ni Kal at natunton ang kinaroroonan ni Priya. Niyakap ni Krishna ang kanyang asawa, at kapwa sila napaiyak sa sobrang tuwa. Matapos sabihin ni Kaya kung nasaan si Kal, agad silang nagtungo roon upang harapin siya. Ngunit huli na ang lahat, natapos na ni Kal ang kanyang operasyon at tuluyan nang nagkaroon ng kakayahang gumalaw. Ngayon, mas malakas na siya kaysa dati, at gamit ang kanyang telekinetic powers, lumikha siya ng isang matibay na armor. Nang makita ni Kaya si Kal, sinubukan niyang biglain ito ng isang atake, pero alam na pala ni Kal ang kanyang pagtataksil. Walang awa niyang dinurog ang kanyang gulugad at inihagis siya palayo. Nasalo siya ni Krishna, pero huli na. Habang unti-unting nawawalan ng buhay, tumitig si Kaya sa kanyang iniibig, at pumanaw sa kanyang mga bisig. Sa matinding galit, sumugod si Krishna kay Kal, pero wala siyang laban sa bagong lakas ng kalaban. Sinunggaban siya ni Kal, inihampas sa pader, at sinaksak ng matutulis na metal. Sa huling suntok, halos mawalan na siya ng buhay. Iniwan ni Kal si Krishna na naghihingalo sa tabi ng kanyang amang si Dr. Rohat at lumabas upang maghasik ng lagim sa buong lungsod. Sa labas, ipinakita ni Kal ang kanyang bagong lakas. Pinulbos niya ang buong hukbo at dinurog ang isang sasakyan gamit lamang ang kanyang mga kamay. Habang sumisikat ang araw, sinubukan ni Dr. Rohat na gamitin ang kanyang bagong imbensyon upang sagipin ang anak. Itinoon niya ang enerhiya ng araw kay Krishna, at unti-unting bumalik ang kanyang buhay. Pero masyadong malakas ang sinag, at nagsimulang masunog ang kanyang balat. Dahil dito, nagdesisyon si Dr. Rohat na gamitin ang sarili niyang katawan bilang filter. Sa huli, naibalik niya ang buhay ng anak, pero siya naman ang naging abo at tuluyang naglaho. Samantala, sa lungsod, pinangunahan ni Priya ang mga tao sa isang malaking pag-aaklas laban kay Kal. Sa sobrang inis ni Kal, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang gawing matatalim na metal ang isang sasakyan at inihagis ito sa mga tao. Pero bago pa ito tumama, bigla itong huminto sa ere. Laking gulat ni Kal nang lumingon siya, at nakita si Krishna na buhay at nakatayo sa harapan niya. Mabilis siyang naghagis ng matutulis na metal kay Krishna, pero sa pagkakataong ito, itinapon lang ito ng bayani na parang wala lang. Naisip ni Krishna ang sakripisyong ginawa ng kanyang ama. Hinabol ni Krishna si Kal at naglaban sila sa himpapawid. Sa simula, nagkaroon ng upper hand si Krishna, walang tigil niyang hinato si Kal sa iba't ibang gusali, at tila hindi ito makasabay sa matinding lakas ng kanyang kalaban. Habang patuloy ang kanilang sagupaan, napansin ni Krishna na maraming inosenteng tao ang nadadamay. Sinubukan niyang pigilan ang pagbagsak ng mga gusali upang mailigtas ang mga sibilyan. Napansin ito ni Kal at sinadyang pabagsakin ang isang malaking gusali. Sa gitna ng laban, imbes na umatake, inuna ni Krishna ang pagsadyap sa mga tao. Sinamantala ito ni Kal at walang awa siyang pinagsusuntok ng sunod-sunod. Kahit luguan na at halos mawalan ng ulirat, hindi siya sumuko at nagawang pigilan ang pagbagsak ng gusali bago pa ito makaapekto sa mga mamamayan. Pero dahil sa matinding pinsalang tinamo ng katawan niya, sinamantala ni Kal ang pagkakataon, dinakip niya si Priya at tinangkang patayin ito sa harap mismo ng kanyang asawa. Ngunit sa huling sandali, nagawa ni Krishna na pigilan ang atake. Sa isang malakas na suntok, pinalipad niya si Kal diretso sa isang higanteng magnet. Sa huling laban nila, buong lakas na pinagsusuntok ni Krishna si Kal at inihagis siya sa isang gusali, kung saan siya naampil. Akala ni Krishna ay tapos na ang laban, kaya saglit siyang nagpakampante. Pero biglang bumangon si Kal at sinaksak siya habang tumatawa ng malakas. Sa kabila ng matinding sakit, hindi sumuko si Krishna. Kinuha niya ang ballpen ng kanyang ama at itinapat ito kay Kal. Tinutok dito ang malakas na sikat ng araw. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang matuno ang armor ni Kal, hanggang sa tuluyan itong sumabog at naging abo. Lumipas ang 6 na buwan, at isinilang na ang anak ni Krishna at Priya. Sa gulat ng lahat, ipinakita agad ng sanggol ang kanyang kapangyarihan. Naalala ni Krishna ang mga salitang iniwan ng kanyang ama at ipinangako sa sarili na ipagpapatuloy ang pagiging tagapagtanggol ng kanyang lungsod. Ano sa tingin nyo ang pelikulang ito? Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.